elders. Dinig po. Amen po. Okay. In the book of 2 Corinthians, chapter 4, verse 1. Therefore, seeing we have this ministry, as we have received mercy, we faint not. Ang paksa natin ngayong gabi, mga kapatid, may kinalaman po sa tinatawag po na we faint not. Hindi kami nanghihina. So ito po ay karanasan po ng ating kapatid na Pablo na atin pong pag-aralan po ngayon, mga kapatid. Bago po natin itong pag-aralan, nais ko pong tayong lahat ay manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa oportunidad pong ito na kayo po ay siya naming patuloy po na maluwalhati, madakila po sa aming mga buhay. Salamat sa fellowship, salamat po sa pribilehiyo po ito na inyo pong iginawad sa inyong abang lingkod na magbahagi po, Diyos, ng inyo pong mga aral upang kami po, Panginoon, ay patuloy po na maging malakas, maging masigla, Panginoon. At batid niyo po, Diyos, sa mga nangyari po ngayon sa aming paligid. Kailangan namin, Panginoon, ang inyo po mga salita na siyang patuloy po na nagko-convert sa amin, nagbibigay sa amin ng lakas, sigla sa aming buhay. Patuloy niyo po nawa, buksan ang puso ng bawat isa, Panginoon, at kami pong lahat nawa ay inyo pong pagpalain. At hayaan niyo po, Diyos, na kayo po ang siyang maitaas at ang inyong abang lingkod ang siyang maibaba, Panginoon. Salamat po sa pangalan po na Jesus. Amen. Okay. Dito po sa aklat po ng 2 Corinthians chapter 4. Actually, ito po ay may bahagi na po ito ni Elder Benny at saka ni Elder Rene, mga kapatid. Subalit, nung aking pong itong pinagnilalayan, napakaganda po, no, na mga karanasan, no, ng ating kapatid na Pablo. At ito po ay tumimo sa aking puso. Ang kanya pong sinasabi, nang sabi po niya ay, we faint not. Hindi kami nanghihimag, hindi kami nanghihina. So dito po sa 2 Corinthians, ang kabuuan po na sinulat po ni Pablo sa mga taga-Korinto, ay dapat po natin makita na Paul reviewed his ministry by reminding the Corinthians brethren, no, that what he had preached was from God. So nireview po ito ni Pablo o niripaso po ito ni Pablo na ang kanyang ministeryo sa pamamagitan ng pagpaalaala sa mga kapatid sa Korinto na ang kanyang ipinangaral ay mula sa Diyos. So walang duda po, no, na ang pinangaral po ito ni Pablo ay mula po sa ating Panginoon. And also by recalling the enormous sufferings, no? Pag sabing enormous sufferings, ibig sabihin great persecution he underwent for the gospel. And by describing his personal behavior among them. So, sabi po ni Pablo, ng kabuuan ng sinulat po ni Pablo, na sa pamamagitan ng paggunita, no, ay napakalaking pagdurusa na dinanas niya para sa Ebanghelyo at sa pamamagitan ng paglalarawan ng kanyang personal, no, o pamumuhay na paggali sa kanila. So ito po ay
inilarawan po ito ni Pablo, mga kapatid. So dito po tayo sa 2 Corinthians chapter 4, kung ano po ba ang karanasan nila ni Pablo. Hindi lamang po ito si Pablo, kundi may mga kasama siya, no? Kasi sabi niya, faint not. Okay? Hindi kami nanghihina o hindi kami nanghihimagod. Sa ano sila? Hindi nanghihina at nanghihimagod. Sa ministry po, no? Sa ministeryo na ipinagkaloob po ng ating Panginoon sa kanila. At kung niyo pong natandaan, yung pangangaral po ni Elder Rene ay kanya pong binigyan ng diin yung ministry na kung saan po ang ministeryong ito ay galing po, no, sa ating Panginoon. Tayo po ay tinawag ng Diyos para kanyang ministeryo. Okay? Ibinigay ng Diyos sa atin, ipinatiwala ng Diyos sa atin ang ministeryo pong ito. At ito po ay tinanggap, mga kapatid, kung saan po ay, sabi po ni Pablo, ay tinanggap namin ng may kahabagan at hindi kami nanghihina o nanghihimagod. So, ang misteryo po ng ating Panginoon, tandaan po natin ay, ito po ay kahabagan po no, ng ating Panginoon. Habag lang po ng Diyos yung pagkatawag po sa atin. Habag lang po ng Diyos yung ating pong paglilingkod sa ating Panginoon. Habag lang po ng Diyos yung ating pagkatuto sa mga salita po ng Diyos. Habag po ng Diyos na tayo po ay ginagamit ng ating Panginoon sa kanyang ministeryo. Kaya dapat ang lagi pong sentro sa ating paglilingkod walang iba kundi yung ating Diyos. Now, dito po sa ating binasa kanina na 2 Corinthians chapter 4 verse 1 ay dapat ang atin pong paglilingkod, yung ating paghihintay no, sa ating Panginoon ay katulad po dapat tayo ng isang agila no, na kumakampay-kampay, ibig sabihin malakas na lumilipad no, sa paglilingkod sa ating Panginoon. Okay? So basahin po natin, aklat po ng Isaiah, mga kapatid, chapter 40, verse 31. Okay? Isaiah chapter 40 verse 31. Sabi po dito, mga kapatid, ng ating Panginoon sa pangitan po ni Isaiah, "But they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary, and they shall walk and not faint." Ngunit silang nangaghihintay sa Panginoon. Okay? Katulad natin, naghihintay po tayo sa ating Panginoon. Naghihintay po tayo sa pagdating ng ating Panginoon. Mga babagong lakas. Sila'y paiilang lang na may mga pakpak na parang mga agila. No, alam po natin yung agila, talagang panay ang lipad po yan, no? Hindi po siya napapagod. Sila ay magsisitakbo, no? At hindi mga papagod. Sila ay magsisilakad at hindi mangang hihina. Sapagkat ang nagbibigay po sa atin ng lakas at sigla, walang iba kundi yung ating Panginoon. Kaya sila po ni Pablo, kasama po ang ibang mga alagad, mga lingkod ng Diyos, mga disipulo, sabi niya ni Pablo, "We faint not." Hindi kami nanghihina. Kasi po ang
Tandaan po natin, nagbibigay po sa atin ng kalakasan, walang iba kundi ang ating Diyos. Okay? Hindi sila nanghihina sa ministeryo, sa paglilingkod, hindi sila nanghihina sa kanilang pangangaral na mga salita po ng Diyos, hindi sila nanghihina sa kanilang mga ginagawa para sa ating Panginoon. No? Kaya dapat tayo ganun din. Kahit man anong mga pagsubok po, mga kapatid, sa ating pong buhay, dapat huwag tayong manghina sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. Sapagkat, tandaan po natin, ang kalakasan po natin, walang iba kundi ang ating Diyos. Okay? Philippians chapter 4 verse 13, sabi doon, I can do all things through Christ, which is strengthened me. No? Sabi po ni Pablo, ang nagpapalakas po sa kanya, walang iba kundi ang ating Diyos. Ganon din po sa atin, mga kapatid. Okay? Yung kalakasan natin, galing po sa ating Panginoon. Kaya ang paglilingkod natin dapat ay masigla, tuloy-tuloy. No? Sa ating Panginoon. Galatians chapter 6. Okay? Galatians chapter 6 verse 9. Sabi po dito, and let us not be weary in well-doing. No? At huwag tayong mahapo sa paggawa ng mabuti o mapagod sa paggawa ng mabuti. So, pag sinabing paggawa ng mabuti, malawak po yun, mga kapatid. No? Ang isa sa mabuti nating ginagawa, yung ating pong paglilingkod sa Lord, yung ating katapatan sa ating Panginoon, yung ating pagbigay ng karangalan sa ating Panginoon, yung ating pagluwalhati sa ating Panginoon, yung ating pagsamba, pagbabasa, pagdalo sa gawain ng Diyos, isa po yan sa mabuting gawa sa harapan ng ating Panginoon. Kaya sabi po ni Lord sa pagitan po ni Pablo, ay huwag tayong mahapo o mapagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa takdang kapanahonan ay mag-aani tayo kung hindi tayo manghihina o manghihimagod. So, malinaw po yan, pangako po ng ating Diyos na darating ang takdang panahon na tayo po ay mag-aani ng mga pagkapala ng ating Panginoon. So alam na po natin na ang pagpapala po ng Diyos ay hindi lamang material na bagay, higit sa lahat yung mga espiritual na bagay na ipinagkakaloob ng Panginoon po sa atin, mga kapatid. Okay? Kaya dadako tayo sa verse 2 ng 2 Corinthians, mga kapatid, no? 2 Corinthians chapter 4 verse 2. Sabi dito, but have renounced the hidden things of dishonesty, not walking in craftiness, nor handling the word of God deceitfully, but by manifestation of the truth, commending ourselves to every man's conscience in the sight of God. So dito po ay sa sinabi po ni Pablo, meron po ditong 5 bagay na nais ko pong makita ho natin. Napakaganda po ito. Ang unang bagay, sinabi po ni Pablo, but have renounced the hidden things of dishonesty. So dito po ay nakita ho natin na yung 5 bagay na ito ay napakahalaga, na kung saan po ay
kanya pong itinakwil. Sabi po niya, kundi itinakwil o tinanggihan na ang natatagong mga bagay ng di pagkamatapat. Saan? Sa ministeryo ng ating Panginoon. Yung tinatawag po na hidden things. Yung nakatago na mga bagay na hindi mo ipinagtatapat sa mga kapatid sa pananampalataya, sa pastor, sa elders, sa kapwa kapatid, sa kapwa elders, itinakwil o tinanggihan nila ni Pablo, mga kapatid, sapagkat ito po ay hindi kaaya-aya, kalugod-lugod sa ating Panginoon. At meron din po siyang binanggit po na dishonesty, no? Hidden things of dishonesty. Yung mga ginagawa sa gawain ng Panginoon na itinatago, ayaw po ng ating Panginoon. Kasi ang gusto po ni Lord, tayo po ay maging tapat. Ayaw ni Lord na tayo po ay magkaroon ng tinatawag po ng dishonesty, yung hindi pagka matapat sa gawain po ng ating Panginoon. Ano po yung tinatawag na dishonesty o hidden things of dishonesty? Okay? Halimbawa po, ay meron tayong mga ibang agenda na kung saan ay nakatago na hindi po naihayag sa mga kapatid o sa mga pastor o sa sino mang mga kasama sa gawain ng ating Panginoon. Yun po ay hindi ho katanggap-tanggap po yan, mga kapatid. Yun po ay itinatakwil po yan ng ating Panginoon. Ayaw po yan ng ating Panginoon. Ang gusto lamang po ni Lord na meron tayong tinatawag na an honest ministry. No? Dapat tapat po tayo sa ministry ng ating Panginoon, mga minamahal. Kaya po, kung tayo ay nakikisalamuha sa mga kapwa natin mananampalataya na dapat po ay atin munang kilatisin, no? Dapat makita natin ano ba ang kanilang practices, ano ba ang kanilang mga aral, ano ba ang kanilang mga tinuturo, di po ba? Okay? So baka kasi mamaya yung mga pinupuntahan natin, yung mga sinasamahan po natin, baka mamaya nakakasira po sa ating tinatawag na Christian living, no? At ito po ay dapat ang ating ginagawa sa gawain po ng ating Panginoon ay tugma doon sa mga pangangaral po natin o sinasabi po natin sa banal na kasulatan, mga kapatid. No? Kaya ayaw po ni Lord yung hidden things and dishonesty. No? Dapat tugma kung anong sinasabi natin, pinapangaral natin, yun po dapat ang ating isinapamumuhay sa ating pong paglilingkod sa ating Panginoon. Okay? Pastor man yan, o kapatid man yan sa pananampalataya, lahat po tayo dito, kailangan po ito, na ito po ang ating dapat gawin sa ating paglilingkod na ito. Kasi kung ang pinapangaral mo, salita nga ng Diyos, kung hindi naman isinapamumuhay, hindi naman nakikita, wala din po. Wala din hong epekto po yan, mga kapatid. Kahit man maglupasay tayo dyan, sa gitna, kung yan po ay hindi ho natin ginagawa,
kung meron tayong hidden things, okay, and dishonesty na ginagawa sa harapan ng ating Panginoon, walang silbi po yan. Kaya nga sabi ng Panginoon sa pagitan po ni Pablo, but have renounced the hidden things of dishonesty. Okay? So pangalawa, yung tinatawag po na not walking in craftiness. Hindi kami lumalakad sa katusuhan. Ano po sa ibang salita ang katusuhan? Ang ibig sabihin po ng katusuhan, hindi kami mapanlamang. Diba? Yun po ibig sabihin sa ibang Tagalog eh. Hindi mapanlamang, hindi magulang, hindi mapaninglang. Diba? Okay? So marami ngayon mga pastor, di po ba? Marami, mapaninglang, mapanlamang, magulang. Bakit? Kasi ang ministry ni Lord, ginagawang negosyo. Di ba? Marami ngayon mga pastor. Marami ngayon mga lingkod ng Panginoon. Hindi lamang po sa Primitive Baptist. Lahat na mga Baptist o anumang mga relihiyon nagsilipan na ngayon mga kapatid. Nakita ho natin na marami pong mapanlamang, magulang, mapaninglang. Bakit? Tingnan niyo po. Hindi nila alam na ginagawa lang silang negosyo, ginagamit lang po sila. Bakit? Katulad po sa naranasan ng ating Elder Ronald during the time, di po ba? Ginagamit lang ng Amerikano. Oh, di po ba? Hindi nila alam, ginagamit na sila ng Amerikano dahil ang Amerikano, hindi nila alam, business po yung pakay. Eh? Ano pong business? Kukuha ng suporta sa Amerika, ibibigay kay kapirasong ganon, si pastor, kumupit si pastor, kasi si pastor, mapaninglang, mapanlamang, magulang. Pagdating doon sa ibang pastor, kupit naman si pastor. Pagdating doon sa wala na. No? Para bang ang ayuda. No? Pagdating sa mga constituent natin, sa mga kapatiran, wala na. Plastic na lang, supot na lang. Kasi po, mapanlamang eh. Magulang, mapaninglang. So marami nagsiligana po ngayon yan mga kapatid. Yun pong tinatawag na walking in craftiness. Lumalakad sila sa katusuhan. So ayaw po yan ng Diyos. Meron silang mga hidden agenda. No? Sa mga ginagawa po nila mga minamahal. Ngayon, ano po sabi dito sa 1 Corinthians? Basahin po natin. 1 Corinthians, okay? 1 Corinthians chapter 3, verse 19. Okay? 1 Corinthians chapter 3, verse 19, sabi po dito, for the wisdom of this world is foolishness with God. For it is written, He checketh the wise in their own craftiness, sapagkat ang karunungan ng sanlibutan ito ay kamangmangan sa Diyos, sapagkat nasusulat, hinuhuli niya ang marurunong sa kanilang katusuhan. Tingnan niyo po. So saan ho sila nahuhuli? Sa kanilang katusuhan. Kahit po mga magagaling pa yan, mga kapatid. Kahit mga Inglesero pa yan. Kahit alam pa nila ang buong Biblia. Kahit marunong ho sila. Hinuhuli sila ng Panginoon sa kanilang katusuhan. Sa kanilang mapaninglang. Sa kanilang mapanlamang. Sa kanilang pagkamagulang sa ministry ng ating
Panginoong Diyos. Kaya ayaw po ni Lord na tularan po natin yan. Ayaw po ni Pablo. Hindi yun ganun ang ginagawa ni Pablo. Hindi ganun ang ginagawa ng mga tunay at totoong lingkod ng ating Panginoon. Okay? Kaya nga po, di po ba tayo, yung ating pinanggalingan kaya nga tayo dumistansya na po, no? Sa ganyang klaseng kalakaran. Sapagkat hindi po yan tama, hindi po yan tinatawag dapat na ating gawin sa ating pong paglilingkod sa ating Panginoon. Okay? So, ano pa po? Una, renounce the hidden things of dishonesty. Pangalawa, not walking in craftiness. Number 3, not handling the word of God deceitfully. Okay? Not handling. Hindi ginagamit ang salita ng Diyos na may pandaraya. Okay? Nor handling the word of God. Hindi yan ginagamit ang salita ng Diyos para tayo mandaya o maninlang o manlamang sa ating pong kapatid sa pananampalataya, kundi ang gusto ng Panginoon na dapat gamitin natin ang salita niya na walang pandaraya, gamitin natin ang salita niya na tapat sa kanyang harapan, sapagkat ito din po ang ginagawa ng kanyang mga lingkod, katulad po nila ni Pablo. No? Basahin po natin 2 Corinthians chapter 2 verse 17. Sabi po dito, for we are not as many which corrupt the word of God, but as of sincerity, but as of God, in the sight of God, speak we in Christ. Sapagkat hindi kami gaya ng karamihan na kinakalakal ang salita ng Diyos. So marami po ngayon nangangalakal, kinakalakal ang salita ng Diyos. Okay? Maraming pastor ngayon, maraming mga lingkod ng Diyos na kung saan po ay ginagamit ang salita ng Diyos, kinakalakal ang mga salita ng Diyos para lamang makuha yung gusto, makuha ang kanyang nais na makuha sa gawain po ng ating Panginoon. So ayaw po yan ng ating Panginoon, mga kapatid. Okay? Ayaw po niya na atin pong gawing kalakal ang salita po ng Diyos. Ayaw ni Lord na tayo po'y maging hiring ng mga sa paglilingkod sa ating Panginoon. Ayaw po yan ng ating Diyos, mga kapatid. Kaya malinaw ang sabi po ni Pablo, nor handling the word of God deceitfully. Okay? Next, mga kapatid. Pang-apat, manifesting the truth to all men. Okay? Sapagkat ang sabi po niya sa verse 2, but have renounced the hidden things of dishonesty, not walking in craftiness, nor handling the word of God deceitfully, but by manifestation of the truth, commending ourselves to every man's conscience in the sight of God. Dapat, sabi ni Pablo, pagpapakita ng katotohanan sa lahat ng tao. No, dapat ano po tayo, maging totoo, ipakita ho natin na
ang ating sinseridad sa pagbabahagi, pangangaral ng salita ng Diyos, sinseridad yung ating paglilingkod sa Lord. Kasi ang paglilingkod sa Lord, mga kapatid, hindi po ito laro-laro. No? Kala kasi ng maraming mga mananampalataya, laro-laro lang ang paglilingkod. Di po. Okay? Ito po dapat ay tapat tayo na maglilingkod po sa ating Panginoon at ipakita ho natin yung katotohanan sa lahat po ng mga tao ng Diyos, sa lahat po ng mga hinirang ng Diyos, sa lahat po ng mga lingkod ng ating Panginoong Diyos na buhay. So kasama po lahat tayo, pastor, mga kapatiran, lahat ng kapatiran, dapat ipakita ho natin na tayo po ay nasa katotohanan sa lahat po ng mga tao. Okay, number 5. Maintaining a clear conscience before God and men. Bakit? Sapagkat sinabi po niya dito, mga kapatid, no? Malinaw po. But by manifestation of the truth, commending ourselves to every man's conscience in the sight of God. No? Dapat panatilihin natin o pagpapanatili ng malinis na budhi sa harap ng Diyos at ng mga tao. Ibig sabihin ng mga tao, ito po yung mga kapatiran, mga tao ng Diyos, mga mananampalataya. Tayo, mga naglilingkod sa Lord. Okay? Malinis dapat ang ating budhi, mga kapatid. Napakasarap maglingkod sa Diyos na malinis ang budhi. At ang tinitingnan po ni Lord, yung ating budhi, yung ating puso, na dapat malinis, clear, sa harapan po ng ating Panginoon. So ito pong 5 na ito, mga kapatid, ay dito po sa verse 2, at nakita ho natin dito yung tinatawag po na an honest ministry. Yung tapat na ministeryo na ginawa po ni Pablo, mga kapatid, sa kanyang paglilingkod po sa Lord. Okay? Yun po ang number 1, an honest ministry. Okay? Number 2, sa 4 na mahalagang bagay tungkol sa ministeryo ni Pablo. Number 2, an unselfish ministry. No? Unselfish ministry. 2 Corinthians chapter 4 verse 5 up to verse 6, sabi po dito, for we preach not ourselves, but Christ Jesus the Lord, and ourselves your servants for Jesus Christ. For God, who commanded the light to shine out of darkness, hath shined in our hearts to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. Sapagkat hindi namin ipinangangaral ang aming sarili, no? Kundi si Kristo Jesus na Panginoon, at ang aming sarili na inyong mga lingkod alang-alang kay Jesus. Tandaan po natin na sa ating pangangaral ng salita ng Diyos, lagi nating isipin, lagi nating tandaan na ang ating pangangaral, mga kapatid, ay hindi ang ating sarili, kundi ang ating Panginoon. Ibig sabihin lamang po na ang Diyos ang siyang naitaas lagi sa ating pagbabahagi po ng Kanya mga salita. At tayo po ay lingkod ng Panginoon sa ating Panginoong Jesucristo. Okay? Kaya po, napakaganda ng
sinabi po ni Pablo, basahin po natin ang Philippians chapter 1. Philippians chapter 1, verse 12. Sabi po dito, wherefore, my beloved, as ye have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling. For it is God which worketh in you, both to will and to do of His good pleasure. Kaya nga mga kapatid, o mga inibig, kung paano kayo palaging tumalima, hindi gaya ng sa harapan ko lamang, kundi ngayon ay masigit sa aking pagliban ay isagawa ang inyong sariling kaligtasan na may pagkatakot at panginginig. Sapagkat ang Diyos ang gumagawa sa inyo kapwa na pagnanais at sa paggawa ng kanyang mabuting kaluguran. So dito po ay pinapakita po ni Pablo na sorry po, no? Sa ano pala ito? Chapter 2 pala ito. Sa chapter 1 po tayo mga kapatid. Sa chapter 1 verse 12 po, sorry po. Philippians chapter 1 verse 12 sabi, but I would ye should understand, brethren, that the things which happened unto me have fallen out rather unto the furtherance of the gospel, so that my bonds in Christ are manifest in all the palace and in all other places. And many of the brethren in the Lord, waxing confident by my bonds, are much more bold to speak the word without fear. So, dito po nakita natin sa pangangaral po ng ating kapatid na Pablo, ay ang kanyang pinapangaral ay tunay nga po na pure Word of God, pure na salita ng Diyos, pure na mga kautusan ng ating Panginoon. Yun po ang kanyang pinangangaral, mga minamahal. Kaya po, makita natin na kapag ka ito ang ating pinapangaral, ang sentro po ang ating Panginoon, sigurado po na hindi ho tayo manghihimagod sa ministeryo po ng ating Panginoong Diyos na buhay. Now, number 3, a ministry of power. Nakita ho natin na ang kapangyarihan ng Panginoon ang siyang umiiral sa ministry na ipinagkatiwala po ng Diyos sa atin pong kapatid na Pablo. 2 Corinthians chapter 4 verse 7, sabi po dito, but we have this treasure in earthen vessels, but the excellency of the power may be of God and not of us. Ngunit taglay namin ang kayamanang ito sa mga sisidlang lupa upang ang kagalingan ng kapangyarihan nawa ay magmula sa Diyos at hindi mula sa atin. Kaya po tayo bilang isang lingkod ng Diyos, maging si Pablo, ang kapangyarihan po ay hindi po mula sa kanya, kundi ito po ay mula sa ating Diyos. Tayo po kasi bilang tao, bilang mananampalataya,
Mahina po tayo. Kaya naman tayo lumalakas dahil sa ating Panginoon. Kaya naman po ang ating pangangaral ay makapangyarihan dahil ang pinapangaral po natin ay ang Ebanghelyo ng ating Panginoon. Basahin po natin Romans chapter 1, verse 16. Sabi po ni Paul, "For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first and also to the Greek." So malinaw po na sabi ni Pablo, sapagkat hindi ko kinahiya ang Ebanghelyo ni Kristo. Kaya ganun din dapat tayo, huwag natin ikahiya ang pangangaral po ng mga salita po ng Diyos na may katapatan, na may pakumbabaan sa harapan ng ating Panginoon, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos sa kaligtasan sa bawat isa na sumasampalataya, una ay sa Hudyo at gayon din sa Griego. Okay? Pag sinabi pong kapangyarihan ng Diyos sa kaligtasan, ito po yung tinatawag na temporal salvation sa ating paglilingkod na ito. Okay? At kailangan tayo maligtas sa mga maling pamumuhay, maling pag-uugali, maling mga ginagawa sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. A ministry of power. Okay? Pang-apat, a ministry of suffering. Number 1, an honest ministry. Number 2, an unselfish ministry. Number 3, a ministry of power. And number 4, a ministry of suffering. 2 Corinthians chapter 4. Balikan po natin ang 2 Corinthians chapter 4. Verse 8 up to verse 12. Sabi po ni Pablo, "We are troubled on every side, yet not distressed. We are perplexed, but not in despair. Persecuted, but not forsaken. Cast down, but not destroyed." Kami ay pinahirapan sa bawat panig, gayunman ay hindi nahapis. Tama yung karanasan ni Pablo, di po ba? Kami ay nalilito, ngunit hindi nawala ng pag-asa. Ganun dapat yung ating paglilingkod sa ating Panginoon. Pinag-uusig, ngunit hindi pinabayaan. Inilugmok, ngunit hindi napupuksa. Tingnan niyo mga kapatid. So ito po yung mga suffering ng ating kapatid na Pablo na dapat po natin makita sa paglilingkod. Hindi po puro sarap, kundi kasama po yung paghihirap. Pero purihin po ang Diyos sapagkat kahit man tayo naghihirap, nandun po ang pagkalinga ng Diyos sa atin. Nandun po ang kagalakan na binigay ng Diyos sa atin. Nandoon ang kapayapaan, ang kaaliwan at ang pag-asa na ibinigay ng Diyos sa atin. Verse 10.
always bearing about in the body the dying of the Lord Jesus, that the life also of Jesus might be made manifest in our body. Palaging dinadala sa katawan ang pagkamatay ng Panginoon Jesus upang ang buhay rin ni Jesus nawa ay magawang hayag sa aming katawan. For we which live are always delivered unto death for Jesus' sake, that the life also of Jesus might be made manifest in our mortal flesh. So then, death worketh in us, but life in you. Palaging dinadala sa katawan ang pagkamatay ng Panginoon Jesus upang ang buhay rin ni Jesus nawa ay magawang hayag sa aming katawan. Ibig sabihin, nagre-reflect, nakikita ang buhay ng ating Panginoon sa buhay natin na nagpapahayag ng mga salita po ng Diyos. Sapagkat kami ay nabubuhay, ay laging ibinibigay sa kamatayan, alang-alang kay Jesus, upang ang buhay rin ni Jesus nawa ay magawang hayag sa aming may kamatayang laman. Kaya nga, ang kamatayan ay gumagawa sa amin datapat, ang buhay ay sa inyo. Bakit po sinabi ito ni Pablo? Sapagkat nakita ho natin yung paghihirap niya, mga kapatid. Sa likod po ng kanyang paghihirap, kahit kailan hindi ho ginawa ni Pablo na siya po ay hindi tapat sa ministry na kanyang ginagampanan sa harapan ng Panginoon. Kahit po siya ay naghihirap, hindi siya kumapit sa patalim para lamang matugunan ang kanyang mga pangailangan. Bagkus nakita ho natin na punong-puno po siya ng pag-asa. Hindi siya nawala ng pag-asa sa kanyang paglilingkod, sa kanyang pagbabahagi ng mga salita ng Diyos, sa kanyang pangunguna sa church ng ating Panginoon. Ano pa pong sabi dito, mga kapatid? Sa aklat po ng 2 Corinthians chapter 6, verse 3. Ano pa po ang kanyang karanasan? Sabi po niya dito, giving no offense in anything, na hindi nagbibigay ng katitsusuran sa anumang mga bagay. No? Kaya sa ating paglilingkod, mga kapatid, napakaganda na tayo po'y naglilingkod na walang natitisod po sa atin, upang ang ministeryo ay wag mapintasan. Giving no offense in anything, that the ministry be not blamed. So mahirap po kasi, no? Ang ministry mapintasan kapag ginagawa natin ay nakakatisod sa ating mga kapatid, sa ating mga kapwa mananampalataya, sa ating kapwa pastor, kapwa elders, di po ba? Verse 4, but in all things, approving ourselves as the ministers of God, in much patience, in afflictions, in necessities, in distresses, kundi sa lahat ng mga bagay ay ipinakikilala ang aming sarili gaya ng mga ministro ng Diyos sa maraming pagtitiis, sa mga kahirapan, sa mga pangailangan, sa mga kahapisan. Tingnan niyo po, si Pablo kahit po naghihirap, tandaan po natin, siya po ay nagtrabaho para po
sa ministeryo. Si Pablo po ay hindi po umasa sa Amerikano. Si Pablo po hindi umasa sa Koreano. Si Pablo po hindi umasa sa sino man na sumusuporta na ginagawang mga bagay na hindi kaaya-aya at kalugod-lugod sa harapan ng ating Panginoon. Kapatid, ang ating supporter, si Lord, hindi po ang tao. Hayaan natin na si Lord ang siyang kumilos sa mga tao na kanyang gagamitin. Supisyente po ang pagpapala ng Diyos sa atin. Kaya si Pablo, kahit kailan, hindi niya ipinagpalit ang ministeryo, ang gawain na inatang ng Diyos sa kanya. Hindi niya ipinagpalit sa pera, hindi niya ipinagpalit sa anumang mga bagay sa mundo. Kaya nga po, naranasan niya ang matinding mga paghihirap. Na bagamat po siya nakaranas ng mga pagsubok, subalit, nagagalak po siya sa pag-asa po sa ating Panginoon. Kaya, mga kapatid, bago po tayo magtapos, napakahalaga na makita natin sa ating paglilingkod na tayong lahat, bagamat nakakaranas po ng mga pagsubok, problema, suliranin, may kanya-kanya po tayong dalahin sa buhay. Tandaan po natin kahit kailan ang Diyos ay hindi po nagkulang sa atin. Kahit kailan ang Diyos, hindi tayo iniiwan, ipinababayaan man mga kapatid. Sagana ang biyaya ng Diyos. Ang pangako ng Diyos ay nandyan. Pangawakan po natin. Huwag natin ipagpalit ang ating katapatan, ang ating paglilingkod na totohanan sa ating Panginoon. Kaya, panghuli po, mga kapatid, bago tayo magtapos, anong sabi po ni Pablo? Philippians chapter 4 verse 4, Rejoice in the Lord always, and again, I say, rejoice. Bagamat po siya nakaranas ng mga paghihirap, pagsubok sa buhay, nagagalak pa rin po siya sa kanyang paglilingkod sa ating Panginoon. Nawa, ganun din po ang ating nararanasan, naramdaman sa ating pong paglilingkod sa ating Diyos na buhay. Kaya ang ating paksa, we faint not, huwag tayong maghimagod, huwag tayong mapagod sa atin pong paglilingkod sa ating Diyos na buhay. Purihin po ang Diyos. Magandang gabi po sa inyo lahat mga kapatid. Brother Romel?